Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Paras mo kay Paras. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, ang maestro at sekretary. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. Ito po, binabati ko po kayong magandang hapon at kinggan at panoorin nyo kami dito sa programa Iparas kay Paras. Okay, tungkol dito sa mga binitawang salita ng isang matapang, ngunit mukhang kulang sa kaalaman na senador para sa isang taong simbahan, ay panoorin muna natin bago tayo magkomento. Okay. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. My goodness, ang tapang, Tapang, sekretary. sobrang matapang eh. Grabe. Bakit, ang tanong kasi, bakit hindi pa yan pinasagot ng ombudsman doon sa kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping? At ngayon, nang haharas ng isang matinong taong bayan. So this is not the first time, Secretary, na nangyari ito kay Risa Hontiveros. Oo. Na abuse of Abuse of power. legislative power. Abuse of legislative power. Kinupkup niya yung mga bata Oh. na possible witnesses doon sa Kian Santos murder or death, no? Doon sa war on drugs. At gagamitin niya, dahil sa nanggagalaiti siya kay President Duterte, gagamitin niya na testigo kay President Duterte. Ito related din ito doon sa accusation nila na nasa ICC na ngayon ang kaso. And anyway, dito sa kanyang harassment kay Ginoong Pastor Quiboloy ay umaabot na hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At umaabot na din sa mga abogado. At mayroong isang matindi at matalino at well-supported by many Filipinos na abogado. Ang pangalan niya ay si, pakinggan natin. Arnedo Valera. At to, si Ginoong Attorney Arnedo Valera na may sinasabi tungkol dito sa itong kabulastugan ni Hontiveros. Ito, pakinggan natin ito. Attorney, saan ba ang tamang korte kung gusto talaga ng hustisya? Talagang gusto nila kasi parang atat na sila makamit yung hustisya. Senado ba o dito sa korte na lang diretso? Alam mo, yung nangyayari dyan sa Senate committee na yan, malinaw na overreach yan, no? Ng legislature. Kasi sinasaklaw nila yung mga functions ng executive branch. So, napakahalaga ulit na pagtibayin natin yung principle of separation of powers. Kasi yung violation dyan ay napakalinaw. Presumption of innocence. The committee ay hindi dapat siya ang maghuhusga at mag-uusig sa isang akusado, no? Katulad nung nabanggit ko before, yung konteksto ng aid of legislation, kalimbawa, sinasabi nila na in line yan with the legislation sa human trafficking. Alam mo, sa ating kasaysayan at halos sa buong mundo, ang Pilipinas ay merong pinakamatibay na batas sa human and labor trafficking. So ano pa yung aid of legislation dyan? So ang lumalabas tuloy dyan ay yung pagdetermina ng probable cause na trabaho yan at law enforcement, na trabaho yan ng fiscal halimbawa or sangay ng Department of Justice, ay ginagampanan ng legislature. So anong motibo dyan? No? So hindi naman nagkulang si Pastor Quiboloy at sinabi naman niya na handa akong harapin ang mga akusasyon sa akin sa tamang forum. At ang tamang forum ay hukuman.
Yan ang magdedetermine ng guilt or innocence of a person. So sana maging masinop ang ating legislatura na hindi magamit yung committee powers nila, no? Upang buwagin or pahinain ang ating institusyon, lalong-lalo na yung batayang prinsipyo ng separation of powers sa isang demokrasya. Adma. Meron po bang pananagutan? Kasi maraming mga inconsistencies, maraming mga nakakakilala doon sa mga witnesses na ibinahagi doon sa sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros na maraming nakakakilala sa kanila. Maraming inconsistencies. Yung isa pa nga, sabi niya, nagki-claim siya na na-assign daw siya dito sa SMNI. Sa tagal ko dito sa SMNI, hindi ko pa nakita yun siya. At nakilala namin kung sino talaga yun, pero never na-assign dito. Meron po bang pananagutan yung mga individual na yun? Kasi nakakatakot kung halimbawa, kung mayroong mga pagdinig, gagamitin patungkol sa politika, gagamitin na lang ito, basta-basta. Kawawa yung mga inaakusahan kasi nasa kamay na, nasa sentro sila, may media doon, naka-live stream pa, hindi makasagot ng tama kasi parang doon pa lang guilty na yung inaakusahan eh. Yeah, siguro Admar, ang pagtingin ko diyan, no, dapat napakahalaga yung prinsipyo ng pananagutan at aninaw, yung transparency, no? So anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo na dapat ay nakapaloob na aninaw dapat ang lahat ng ginagawa sa committee, no? Kasama na diyan yung bakit mo kailangan takpan ang muka ng mga witnesses or resource persons ninyo, no? Again, kung merong talagang matibay na ebidensya, affidavit, declarations, at nakikita nila na may kaso allegedly against Pastor Quiboloy na sinabi naman niya na haharapin niya, ay ang aking suggestion dyan, isampa na yan sa korte. At doon ay may fair play tayo doon, Admar, no? Very clear, we have been saying that all along, na bukas naman ang judicial system. Why should it be that we go around that process para lamang ang isang senador ay mag-epal-epal for her own personal benefit? Ito lahat ng mga binabanggit dyan ng mga kaso na allegedly ay committed by Pastor Quiboloy, these are all cognizable under the judicial system. They can always be considered by the city fiscal if the complainant will file the charges and bring in their witnesses and determine if there is a probable cause. Dito, what is to be determined here? Hindi naman probable cause. Kasi one-sided, wala namang confrontational the right of the accused is not given due course. Kasi it's only the senator that asks questions. This is an inquisition. Tulad nung Dark Ages na walang right. Kasi unang-una, this is in violation of due process dahil wala kang abogado eh. Hindi pwede magsagot ang abogado mo dito sa investigation in aid of legislation. The lawyer cannot speak. He can only whisper. Siyempre, if the client or the respondent in this hearing is not articulate, even if he has the truth, he has the facts in his favor, wala ding magagawa kasi we are always a witness to the hearing in Congress na magsasalita pa lang, pwede nang tigilin at susuplahin ng senador. At yung anong gusto nilang marinig, yun lang ang gusto nilang marinig. So, this is really a violation of the due process of the Constitution.
which can only be, given the right thing under under the jurisdiction of the city fiscal, or for that matter, the ombudsman if the accused is a public officer. So ito po, galing po ito, commentary na ito sa isang very very learned and very articulate member of Congress. No other than Congressman Marcoleta. Mayroon din siyang commentary dito sa pinaggagawa nitong si Hunty Virus. I hope the virus in her will not be transmitted to other senators. Oo, mga kababayan. Ito po si Ginoong Congressman Marcoleta. Ano ba yung mga dapat ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Oh. Ano ba paano ba siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito hong meron ho kasing nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy ko. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha na. yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-amyenda ng revised penal code halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kani-kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Ito yung titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? It's a rebuke, coming from a very good lawyer
and a congressman at that, sampal sa mukha nitong walang hiya na senador, no? Na sa dami-dami ng mga nagko-comment, hindi pa rin natitinag, paring ado, ha? At saka hindi siya nahihiya na walang member ng Senate Sumasali sa kanya. tumatabi sa kanya dito sa investigasyon na ito. Parang sinusolo lang niya. Why? Because pinagtatawanan siya ng mga iba eh. Ito lang si Senator Tolentino, may comment tungkol dyan sa ano niya. Si Ruben Padilla nag-attest sa integrity ni Kibuloy. Oh, yung mga ibang Si Cayetano. si Cayetano. Sinuplak siya kasi masyadong madaldal itong hantavirus na ito, saksakan ng virus. Maski hindi siya abogado, nagkikipagdebate kay Cayetano, kaya sinuplak siya ni Cayetano. In the same light as what she's doing now, her colleagues are not even attending her hearing. So it has arrived at the point whereby people are saying that this is just her personal interest. It's not for the nation. She's wasting money of the people because she's crusading for her own personal benefit. Unang-una, ang tumbok niya dito talaga, itong si hantavirus, ay si Duterte at saka si Sara Duterte. Si Kibuloy, instrument lang. Kasi hindi siya pwedeng magpatawag kay Duterte at kay Sara Duterte sa Senado. Hindi rin niya mapahanapan ng grounds against Duterte and Sara na yun naman talagang nanggagalaiti siya. So, gumawa siya ng isang moro-moro na hearing. Ginamit niya yung isang hardinero na mayroon ng testimony na pabor kay Kibuloy at may mga allegations na binayaran itong pangalan ay alias June, alias June. Ito, pakinggan natin itong pinsan ni alias June na nagsalita na against dito sa testigo ni hantavirus na parang binayaran daw yata. Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. Pinahawak ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartulina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa. Junjun, kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat Senator or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, madam,
O kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Ano ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni pastor na mamuhay na mayroong dignidad. Both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isasabi mga kapatid sapagkat di nyo ito masisikmura. Hi, good evening guys. Welcome to my vlog. And I am Lawrence. I'm Michael. Kami pong dalawa isang mga ex-worker of the kingdom, headed by Pastor Apollo C. Kibuloy. Even though po na nasa labas po kami, we're still to believe po sa mga turo ni Pastor. Ngayon po mga kapatid, no, viral po yung Senate hearing na ginawa doon sa Senado. Yung mga false allegation na binabato nila kay Pastor. Meron daw mga witness, may mga aliases. Kinsa man to sila. Sila Amanda, Nina, Sofia, o Jerome. Sila tong mga ex-worker nga nigawa sa kingdom na wala nila gidawat ang correction and discipline sa kingdom. Which is nanggawa sila na itagaan sila privilege samahan that time. Itagaan sila privilege na mag-travel all over the world. Itagaan sila balay. Ipaskwela sila og tarong ni pastor. Ang uban nakahuman og law, nurses, o aviation. Pero kaning mga nanggawas nahimo silang ungrateful. Wala sila na contented kung say naa sa ilaha. In short, nahimo silang selfish sa ilang kaugalingon. Wala sila nahimong mapasalamaton. Bagkos ang mga naibigay ni Sir sa kanila ilang gibaliktad, gihimo nilang binaboy nila si Sir, kiingnan nila na physical abuse, human trafficking, rapist, ug uban pa. Karon mga kapatid, no, kami ang uban pa nigawas mi sa kingdom. May mga kanya-kanya po kaming rason. Hindi po kami lumabas because na-experience namin yung physically and sexual na pang-abuso daw na ginagawa sa loob. In fact, grabe jud ang pagkamaayo ni Pastor sa among mga kinabuhi. Pinaaral kami. Pinaaral kami. Nagsayaw na siya. Bitaw no, kahit nasa gawas meron, grabe pa jud ang pagkamaayo, ang samahan na pinagi sa iyang tinudlo na anak, Pastor Apollo C. Kibuloy. So mao lang to, nagkapasalamat gihapon mi ug maayo na gitagan po mi guidance, wisdom, knowledge, even though na mi diri sa gawas. So mao lang to for our next video. Napay mi ma-share. So dili lang sa tataman. So thank you for watching guys. Bye! Pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain,
dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman doon ito kay Kibuloy. Sinumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. Kaya siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng SME9, kinausap po ako ng SME9 CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Yan mga kababayan. Yung pinsan, nagsalita na yung kanyang pinsan na alias Junjun ay walang katuturan yung mga sinasabi. Ito namang si Michael Murillo alias anong alias nito? Rene? Alias Rene. Mayroong video na nakuhanan siya ng footage na sinasabi niya napakabait ni Pastor Kibuloy at ganyan. Pero klarong-klaro nung nag-testify siya sa Senado na nagsinungaling siya. Kasi may mga aligasyon na binayaran ng 50,000. Yun ang mga nakarating sa amin na mga balita. But anyway, ito po
ang nagpapatunay na itong mga testigo na sinabi ni Congressman Marcoleta. Marcoleta na nagtatakip ng muka ay klarong-klaro na talagang nagsisinungaling yan at ginagamit lang ni Hontiveros para mapaepal niya yung sarili niya. I don't know kung anong motibo niya na magpresenta with the waste of people's money na budget ng Senado sa mga committee hearings, yung mga personnel binabayaran para lang mag-witness nitong sarsuela ni Hontiveros, and so on and so forth. Simple lang yan. This is a real kabulastugan ng Senate of the Philippines for allowing, lalo na dito sa akala ko mabuting tao yung Senate President. Kasi nung una narinig natin ay reluctant siya na mag-issue ng Subpoena. Hindi ko alam kung may katigasan ba itong Senate President na ito at bumigay din. Knowing that maraming senador na umaayaw dyan sa hearing ni Hontiveros. Yun po ang nangyayari dito, paring Ado. Anong masasabi mo dyan? Ako ang nagtataka, Secretary, how can you testify before this kind of a body that requires that you swear to the truth and nothing but the truth? Kung nakamaskara ka. At alias, hindi mo sinasabi ang tunay mong pangalan. Like, alias rin ang tunay palang pangalan. Kung hindi lang nagsalita yung mga nagkakilala sa kanya, ay ano pala? Michael Morillo pala ang pangalan. But that name was never mentioned while he was testifying. Which is a farce hearing. Which is why Hontiveros cannot bring this to court. Because mga incompetent ang witnesses niya. Yes, incompetent at saka bunch of perjurious witnesses or complainants. Why? Because the fact that they cannot appear in their person na walang maskara at saka i-declare yung tunay na pangalan while swearing in, the more reason that they cannot appear in the city fiscal's office or fiscal's office. For that matter, dahil they are telling lies, mga kababayan. Kaya po, pinapakiusapan ko kayo mga kababayan. You denounce this Hontiveros. Kasi po, ginagamit niya ang Senado with people's money being spent for her own personal benefit. Yun po ang nangyayari ngayon dito. Parang anong last say mo dyan? Well, for one thing, ano ba talaga ang batas na ipapasa mo? Samantalang very strict na nga ang ating revised penal code at Kaya mga batas. Ang dami-dami na niyang ini-sponsoran that has strengthened the right of women, the right of children, the right of spouses, no? Tsaka yung physical injuries that may occur while nag-aaway yung asawa at mag-asawa. Marami na yung mga batas na yan na the members, the women in the Senate and the House have passed as laws. So, what else is there? For her to mayroon na rin tayong batas ng human trafficking. Ano pa ba ang kailangan mong Ang human trafficking, you can always file it in the Department of Justice. On the other hand, Secretary, mayroon din mga hearings na nagaganap dyan na discuss na natin in the past. But let us give an update on this. Yes. Because kailangan maging transparent din itong mga senador na ito. Yeah. Hindi lang yung patawag sila ng patawag ng hearing, tapos wala naman sila accountability kung ano nangyari. Si Tulfo. Yan. One time, pumapalakpak tayo dahil napakagaling yung kanyang investigasyon. Pero
parang temporary lang yung praise natin kasi mukhang pakitang tao lang daw ang yung investigasyon niya at tila maraming nagdududa na nagkaayusan na pala dahil it involves billions of pesos itong subject matter of this hearing. Ito po, panoorin pakinggan natin natin si Ginang Maharlika ng kanyang mga sinasabi tungkol dito sa hearing ng PCSO na tumbok ni Tulfo na may mga kabulastugan, may mga manipulasyon sa mga pagpapanalo ng mga mga sweepstakes winners. Pero at the back of it, maraming allegations which bearing truth na natuklasan ni Tulfo. Pero ngayon, mukhang walang resulta ang hearing. Kasi mayroong allegation na parang ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. Sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Bidabidahan din si Coco Pimentel. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Kunyari, ginigisa-gisa mo si Mel. Bakit? Ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Well, these are just mere allegations of Maharlika. Pero as to, for us, no, na nakikinig rito at napapanood din yung hearing, magtatanong tayo, gaano ba katotoo ito? Ito bang hearing na napakagaling ng mga tanong ni Tulfo at natutumbukan niya ay naging baliwala lang ba yon? At itong aligasyon ni Maharlika ay may katotohanan? Mr. Tulfo, Rapi, magkaibigan po tayo at malaki ang respeto ko sa iyo. Gaano ba katotoo na nabili ka na ba daw dito sa na hindi mo na ilalabas ng makatarungan yung resulta ng investigasyon mo diyan sa PCSO, yung pagtatanong mo kay Mel Robles? Gaano ba katotoo na yung akusasyon ni Ginang Maharlika, yung number 1 Boljakera, na nagkaayusan na daw kayo? Oo. Paano ba yan? Talaga bang napakalakas nitong backer ni Mel Robles? Pakinggan nga natin itong backer ni Mel Robles. Itong si First Lady, na mahal daw niya si Mel Robles. At sinasabi ni Maharlika, tela puprotektahan ng gusto si Mel Robles ditong First Lady. At gaano katotoo yan ang First Lady mismo ang nakikipag kausap kay Tulfo at kay Pimentel para ma-whitewash ang investigation. Ay pakinggan natin po ito si Ginang First Lady kung gaano niya kamahal ito si Mel Robles. Hi Mel, or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Thank you for what you've done to me, my husband, and my family. Babangon tayo, Mel, para maging milyonaryo. So, with those words, and a very powerful person saying those words, and the person that she was claiming to be very close, malaking tulong sa kanya,
natural lang sa mga Pilipino yan na magsaklolo sila. Lalo na pag inipit na ng Senado, inipit na ni Tulfo. So, is there a truth now, Mr. Tulfo, na nagkaayusan na kayo nitong backer ni Mel Robles? Ha? Is that true na hindi mo na ilalabas ang katotohanan dyan sa kinokonduct mong hearing? Well, the people want to know. Parang anong masasabi mo? Well, most of the details here were taken in an executive session. And wala tayong access doon. Pero asa na ang report nitong si Tulfo? Kasi lahat ng mga proceedings na yan, dapat may conclusive report at the end of the process. It's a executive session or not. At saka, nag-assure siya sa publiko doon sa hearing na maski sarili niyang pera, gagastusan niya ang NBI, ang PSA, ang DICT, at iba pang mga ehensya, CIDG, para matumbok talaga itong pagdududa dito sa manipulation ng winners ng PCSO. ng loto. At sa katunayan, inamin pa mismo ng loto expert o IT expert ng PCSO na yung mga tinatanong na mga halimbawa ni Tulfo ay very possible dahil ito si Mel Robles ang may hawak ng root access. And marami akong nakausap na IT experts na talagang yan pwedeng i-control mo yung mga computers to suit what you want to happen o kung anong gusto mong ipoprograma. Now, natanong ni Tulfo, nag-oo yung IT na pwedeng ma-manipulate. Now, so we expect na turo yung hearing at with the help of experts na sinasabi niyang hihikayatin niya, ay dapat maganda ang expectation ng taong bayan. Pero kung nagkaayusan na, anong klaseng senador ka? Kung nagpapaayos ka pala. Gusto mo pa maging presidente, kung may katotohanan yung inaayos lamang tayo, ano pa kaya ang kahulugan ng mga nagtatatanong ka dyan, binuboljak mo yung mga testigo, pero sinasabi ni Marlica, ikaw rin pala, nagpapaayos lamang. Gaano ba po katotoo yan? Ako po, hindi po ako naniniwala na ganun-ganun ka lang. Pero sana ipakita mo sa ating mga kababayan na you have the makings of becoming a great man in this country. You have the possibility of becoming whatever ambitions you have, maybe a presidential ambition in the future. Pero huwag mong sirain dito lamang sa 30 pieces of silver. Ika nga, dito sa papalusutin mo itong si Langka, itong si Robles, mga kababayan. Pare, ikaw, anong last word mo dyan? Well, we will see. Pero lahat ba ng hearing dito sa Senate, na balita ko nagkaroon silang committee of the whole. No? Ano naman ang kilalabsan dito? Was it positive or negative? Dito sa issue ng constitutional challenge? Well, sinasabi ni Marcos na the Senate will take the lead. So, the Senate has come up with a resolution number 6. At, well, kaya nga tuloy-tuloy yung bangayan ng dalawa dahil ang Senate, unang-una, kinwestiyon yung People's Initiative at pinagbintangan nila ang House leadership na yun ang nagpupush. Nagkaroon ng akusasyon, nagkaroon ng mga ganito, sinasabi pa nila na doon sa BICAM may pera pa na pinasok ang House contingent doon sa COMELEC at parang napalusutan ang Senado. Another accusation by the Senate investigation headed by Amy Marcos, mayroon daw isang
programa na AKAP na gagamitin din daw sa changing of the Constitution provisions. At ito ay AKAP at nalusutan din daw sila. Pero tayo naninindigan na napakasinungaling nitong mga senador. Paano naman kayo malusutan? Member kayo ng BICAM. Maliban na lang kung natulog kayo sa pansitan at nalusutan talaga kayo. Pero pinapakita ng mga congressmen may nakapirma. At pwede mo bang pagsinungalingan yung pirma na tinatawag na e-signature? Under the e-commerce law, binding yan. Hindi mo pwedeng ipagkaila yan na hindi mo signature. So, ito lahat, puro kabulastugan ng Senado na hindi daw sila Napalusutan. hindi daw nalaman nila na nagdagdag ng pondo sa COMELEC, naglagay ng pondo sa DSWD, napalusutan daw sila. Member kayo ng BICAM Nakita ko pa yung JBLC to, katabi pa ni Angara sa BICAM. Paano kayo malulusutan? Si Bato, nandyan, nakita ko. Paano kayo nalusutan? Baka tumingin na lang kayo sa langit dahil mayroon daw pinapaabot na extra na tag 3 billion. Ganun ba totoo yan? Baka yun ang sabi sa inyo ni Sani. Pare, bayaan mo na kami ni Saldico. Kasi mayroon na naman din kayo dyan Wag na, bahala na kami mag-usap kung magkano i-insert kasi kinakausap ko rin si Saldi at saka mga congressman na pumayag silang mayroon tayong extra. So, that can be a possibility, mga friends, na tapos ngayon, porque mayroon silang issue against the House of Representatives, sasabihin na napalusutan sila. No. So, ganun po ang nangyayari ngayon sa bangayan ng dalawang house. So, yes. so saan papunta yung pera na yun? Ayuda ba yun? Pork barrel ba yun? Sa magagastusin? Well, sinabi ng DSWD ay hindi pa nagagalaw dahil gumagawa pa sila ng guidelines. So, it's a false accusation. Okay. Ika nga. Pero, hindi pa conclusive ito at hinihintay ngayon sila ng House na tapusin nila yung kanilang pagkalap ng mga consultation para dito sa amendment. Ito naman, the House, nagpasa naman ng resolution number 7 of the Committee of the Whole para bilisan ang kanilang version of amending the economic provisions. At napatunayan yung sinasabi ni former Chief Justice Renato Puno na malaking problema itong tinatawag nilang resolution to amend the Constitution kung manatili sila na legislative body. So may clarification dito yung former Supreme Court. Pakinggan natin si Puno, which we have already said in the beginning na there is already a ruling in the Supreme Court applying the 1935 Constitution, which was cited also by Puno, na ang pag-amend ng Constitution under Article 17 of the 1987 Constitution is one that creates a constituent assembly whereby both houses jointly declare that they are convening a constituent assembly, voting jointly. But in the amendment, they can vote separately. Kasi wala yun ang interpretation Kasi sa 1935 Constitution, it says that after convening, the amendments will be voted separately. Now, pero dito sa 1987, it's a gray area. Quiet siya ron. Ito. In the interest of time, let me go directly to the constitutional issues involved
in Resolution number 7, entitled A Resolution of Both Houses of Congress, proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 12, 14, and 16. The resolutory part of the joint resolution reads as follows. Resolved by the Congress, upon the vote of 3/4 of all its members, pursuant to Article 17 of the Constitution, to propose amendments to Articles 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution, etc. What does Article 17 of the Constitution provide? It provides as follows. Section 1. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by 1. The Congress upon a vote of 3/4 of all its members, or 2. A constitutional convention. The meaning and proper interpretation of Article 17, Section 1(1), which read, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, has been the continuing subject of debates between and among law and non-law experts, and between the members of the two houses of Congress. And to date, this issue has been unresolved. Until this constitutional issue is settled, all these talks about amending certain alleged restricted economic provisions in the Constitution may just be precipitate. How did this constitutional confusion happen? It is a case of unfortunate inadvertence, a case of unfortunate inadvertence on the part of the framers of the 1987 Constitution. According to the views of former Chief Justice Hilario Davide Jr., former Associate Justice Adolf Ascuna, and Christian Monsod. Initially, they said the committee in charge of amendments thought that a unicameral Congress would be adopted. Contrary to their expectations, however, the framers adopted in the last minute a bicameral Congress. And in the rush of things,
they forgot to adjust their recommendation on how to amend the Constitution in the case where Congress is bicameral and meeting as a constituent assembly. Hence, we have this so-called anomaly. Article 17, Section 1.1 saying any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members, which is fit and proper for a unicameral Congress, but not for a bicameral Congress. This unfortunate inadvertence gave birth to two opposite school of thought on how Congress, when convened as a constituent assembly, should meet and vote. That is, whether they should meet and vote jointly or separately. Sinasabi ni former Chief Justice Ricardo Puno, Renato Puno, na hanggang ngayon, yung pinaggagawa ng Resolution 7 at saka Resolution 6 of both houses is just a precipitate. Ano ba yung precipitate? Waste of time lamang. Or haka-haka lamang. Kasi po, hindi pa na-resolve. Wala pupuntahan. Wala pang pupuntahan. Ha? Kasi, maski anong gagawin nila, i-ram through nila yan lahat. Ha? Or mayroong suggestion ito si Bernas. Itong Bernas nga, dapat itong bitayin mga kababayan. Dahil nagsasuggest, when he is one of those responsible for bungling this Constitution. According to former Chief Justice Renato Puno, this is an error. This is a deliberate mistake of the framers for not doon sa CONCOM deciding squarely kung ano ba talagang bicameral Congress ba under a presidential or unicameral Congress under a parliamentary. If not for the stupidity, including this guy by the name of Father Bernas, hindi sana mangyayari itong kabulastugan na itong bangayan itong dalawang kongreso. So, sa makatuwid, sinasabi ni Bernas, sayang lang yan ginagawa nyo ngayon. Sinasabi ni Renato Puno, sayang lang yan ginagawa nyo ngayon dyan. Kasi, whatever it is, it will still be questioned under the Supreme Court. It will be questioned in the Supreme Court. At, kagaya ngayon, sinasabi niya, kung makakalap man kayo ng final amendment, but you are acting as a legislative body. Hindi naman kayo constituent assembly dahil hindi kayo nagko-convene. Hindi pwedeng isumiti yan sa taong bayan in a plebiscite. It will become a law. It will become a law. Not an amendment. And Marcos will sign it. But not the Filipino people. Any amendment must have the imprimatur through a referendum, the Filipino people. But how can the Filipino people act on a amendment which is equivalent to a law? Not legislated as a law. Legislated as a law, but not as a real amendment because you have not You're still bicameral. into a constituent assembly.
you deal it in your capacity as a legislative body, bicameral legislative body. So, at the end of the day, sabi ni Puno, mayroon lang isang solusyon dyan. You directly submit it to the people. Tama ngayon sana ang ginawa ng People's Initiative. Kaso, hindi nga masyadong nahandaan at nagkakaroon ng recrimination against each other, the Senate and the House. Senate being selfish, alam nila na pag napalusot yung voting as one under that PI, baka madiskaril ang kanilang career as senator dahil baka i-propose na unicameral na or regional. So, yun po ang sinasabi ni Justice Puno, which we have already emphasized here, as emphasized earlier in a statement made by Justice Vicente Mendoza. And this is already upheld in a decision in the Ramon Gonzalez versus Comelec case na kailangan physically para makapag-amend kayo, there must be a joint convening, physical convening by the senators and the congressmen and declaring themselves as constituent assembly by a vote of 3/4. Now, and since 1987 did not say, in the 1935 it says that voting separately. So you convene as one, then after that, kung mayroon na kayong nakalap na proposal, pwedeng mag-vote separately. But that's the 1935 Constitution. The 1987, hindi yan applicable. So when you convene as one under the 87, It is presumed. you will vote as one. Supposed to be. Supposed to be kasi the framers thought that they were amending or they were proposing a constitution that is unicameral. No, yun ang kalokohan nyo, Bernas, nyo, Christian Monsod, ninyo, Ascona, dahil minamadali kayo ni Cory Aquino, you did not finish with honors and merits yung ginawa niyong constitution. And the 87 Constitution that was being framed to be a parliamentary form of government at the end of the day was voted only by one vote One vote difference. to become a presidential form by Joaquin Bernas. Siya yung boto ni Joaquin Tapos Bernas. ngayon, magpo-propose ka, Father Bernas, ikaw naman pala ang Everything dapat started itahin with you. dito sa mga pangyayari. This so much waste of money of the taxpayers dahil because of you voted for the presidential when in fact the idea was bicameral unicameral parliamentary. Yan. Yun po ang nangyayari diyan. Okay. So kawawa naman ang taong bayan, bayad ng buwis, tapos pagkatapos niyan nagmamadali, matapos yung resolution number 7, matapos pero what is it? Nothing. Because Edsel Lagban, I'm sure. Si Edsel Lagban, for the first time, narinig ko, is right in saying that we cannot make legislation and amending the Constitution through legislation unless we convene a Constituent Assembly. So, number one, tingin ko dyan, pupunta na naman yan. Paborito ni Edsel Lagban pumunta sa Supreme Court. I remember, nagkasabay kami niyan, yung eleksyon ng BARM. So, yun po, mga kababayan. So, sayang ang pera ng bansa. Okay. Tapos, mga kababayan, mayroon namang magandang nagawa ang Kongreso. Ito si Ginoong Saldico. Ay pakita natin yung mga magagandang gawain ni Speaker at ni Saldico. Ito.
pagbibigay ng housing projects sa ating mga kababayan. Ito, basahin natin itong kawang gawa ni Ginoong Saldico. All systems go for construction of housing units under 4 Philippines. Okay, it's all systems go for the construction of an in-city housing units under the administration's Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program, a House leader said. House Appropriations Committee Chair Elizalde Co said Congress, as part of its oversight function, conducted a site inspection of the 4PH housing projects in San Mateo, Rizal, Novaliches, and Caloocan. Under the leadership of Speaker Martin Romualdez, we in Congress, part of our function is to make sure that the priority projects of the administration are not just well allocated ang budget po, but also nagagawa yung mga projects are implemented. Unquote. Co said in a Facebook post on February 23. Co noted that the project implementation in these in-city housing sites has progressed significantly in just 1 month. Maski sa mga batikos against congressmen, against Saldico, against Speaker, in spite of all this, mga pasaring ni Joel Villanueva, ni Amy Marcos, hindi natitinag ang mga leaders ng Congress, kasama si Congressman Martin Romualdez at saka si Saldico at ang mga iba pa, at tinutulak nila ang kabutihan ng ating mga kababayan tulad ng housing project na binabanggit natin. So, it's not all criticism, but it's all also praises for those who did their homework para sa bayan. Magandang hapon po, mga kababayan. Magpapaalam na muli kami. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan.